Welcome to my mini vlog. For today's video, ikukwento ko nga pala kung paano namin nadala dito sa Taiwan yung aming buong pamilya. Parang mas malaki pa kasi yung gastos namin pag kami yung nagbabakasyon sa Pilipinas. Kaya naisip namin magkapatid, why not yung family namin yung dali namin dito sa Taiwan para makapag-international tour naman sila. Bali almost 2 months din namin pinagplanuhan at saka ni-ready lahat ng mga kailangan nila para sa tour na to. Una, syempre, sinecure muna namin na may hawak kaming sapat na pera para sa mga gastos namin sa pag-tour nila dito kasi mahirap na ang dami-dami namin dito tapos wala kaming hawak na pera. Nag-prepare kami at nag-ready kami ng almost 100,000 NT dollar. Nasa 180,000 yun sa peso kung i-convert for 6 bucks. Una, dahil may mga minors kaming mga kasama, kumuha kami ng affidavit of support and SPA sa may MECO dito sa may Taipei. Isa yun sa mga requirements para sa pagkuha ng DSWD clearance at saka baka in case hanapin siya sa immigration. Next is, habang nag-aayos ako ng mga requirements nila is nagpa-early booking na ako ng air ticket nila dahil habang malayo pa yung date ng flight nila is mas mura pa yung ticket. 6 bucks nga pala yung binook ko, yung lola ko, yung mama papa ko, tapos yung dalawa kong anak at saka yung 1-year-old na baby ng bunso kong kapatid. Buti na lang nung nagbakasyon ako ng December is nakuha ko na ng passport yung dalawa kong anak. Si mama at saka si papa is meron na rin. Ang problema na lang namin is ang inay, ang lola ko at saka yung baby namin na isasama. Kahit hindi pa sigurado kung makakakuha or magkakaroon ng problema yung dalawa namin kasama sa pagkuha ng passport is ibinuking ko na talaga sila ng ticket para ma-sure na maa-avail namin yung murang pamasahe. Ang mahirap kasi talaga sa Pilipinas, napakahirap at napakatagal-tagal ng process sa pagkuha ng mga documents. Kaya yung pag-appointment ng passport nilang dalawa is napakatagal din na nakuha namin kahit na senior at saka yung infant kasi galing palang pandemic, kailangan talaga ng appointment kahit infant at saka seniors. Fast forward, dumating na nga yung appointment ng dalawa namin, yung infant at saka yung lola ko sa pag-appointment doon sa passport kaso nagkaroon ng problema. Yung infant, nakakuha siya dahil meron ng authorization ng father tapos yung mother niya is patay na. Yung lola ko, nagkaroon siya ng problema dahil yung birth certificate niya ay sinauna. Napaka-konti lang makasulat, may mali pa. Kulang yung letter nung kanyang apelido doon sa mga sa birth certificate niya compared doon sa mga IDs niya. Kaya hindi siya nakakuha ng passport. AirAsia nga pala yung airlines na kinuha na namin ng ticket. Hindi na namin na-refund yung ticket ng lola ko kahit hindi na siya nakasama kasi hindi siya nakakuha ng passport. May rebooking kaso hindi na rin namin na-rebook kasi may additional bayad na rin yun. And hindi na rin sigurado kung makakapunta pa siya kasi matagal yung process ng pag-aayos ng birth certificate. So, hindi namin na-refund yung pamasahe niya. Bali, nasa 27,000 NT dollars yung naging pamasahe nilang anim papunta dito sa Taiwan through AirAsia. May mga add-ons na yon, 5 travel insurance for 5 adult, tapos may isang infant, tapos may add-ons na rin yun na meal dun sa flight nila, and may seat add-on na rin sila para naka-reserve na yung upuan nila, tabi-tabi na sila, and nasa window seat sila. Bali, nasa 49,000 sa peso ang lahat-lahat nakabuuan ng pamasahe nila for 6 bucks. Mura na yun for 6 bucks. Tapos may mga add-ons na rin sila at luggage. Kasi nung umuwi ako nasa 20,000 NT, yung pamasahe ko pa uwi mag-isa lang ako balikan. Ginarab ko lang siya kasi may 2 months vacation kami sa may company. Nag-provide din ako ng copy ng aming passport, ARC, kontrata, OEC, at saka payslip for 3 months. Bali, 3 copy yung kinuha namin sa may MECO, yung SPA, yung affidavit of support, and invitation. Lahat yun kinampile namin at yung original pinadala namin sa Pilipinas through DHL. Kasama ng mga photocopies na pinrovide ko. After 2 days, na-receive ni mama lahat ng documents na pinadala ko. Kaya pinapunta ko naman siya sa may DSWD para kumuha ng DSWD clearance ng 3 bata. Both parents na kailangan may authorization para makakuha ng DSWD pag hindi parents ang kasama sa pagbibiyahe. Search nyo nga lang pala sa Google kung ano yung mga requirements ng pagkuha ng DSWD, depende sa situation ng mga bata. Kasi yung mga anak ko, nagtatago yung tatay para hindi makapagsustento, kaya hinagila pa namin para makakuha ng photocopy ng ID at saka ng authorization. Anak naman ng kapatid ko is patay na yung nanay pero hindi sila kasal, kaya kailangan pa rin ng authorization ng side ng babae na pinapahintulutan nila na makabiyahe ng ibang bansa ang bata. Research nyo na lang sa Google kung ano yung mga kailangan, depende sa sitwasyon ng mga anak nyo na ibibiyahe. Halos sa pagkuha lang talaga ng DSWD clearance kami nagkaroon ng problema at natagalan. After nga na nakuha na nila lahat ng mga requirements na kailangan namin para sa immigration, is naging soft naman yung pagpunta nila dito. Pagdating sa immigration sa Pilipinas, ang hinanap lang sa kanila is yung DSWD clearance ng mga bata, passport at saka yung ticket. Pagdating naman nila dito sa Taiwan, ang hinanap lang sa kanila sa immigration ng Taiwan is yung address ng apartment na tutuluyan nila. Then yun na yun, nakapasok na sila and nakarating na sila dito sa Taiwan. Nagrent na nga rin pala kami ng van, balikan mula Hsinchu hanggang airport, as airport to Hsinchu. 2,000 NT lang yung arkila namin. Pinoy din yung driver. 1 month old pa nga lang pala tong batang to nung iniwan ko. My God, ang laki-laki na agad niyan, taba-taba. Kamukha na siya ng kuya Rengreng niya. Yung nakuha nga pala naming apartment is 800 NT per day. Bali 10 days namin siyang pinareserve, total of 8,000 NT yung buong kabuuan ng bakasyon nila kasi 5 days lang akong pinayagan na mag-leave, pati yung kapatid ko, kaya hindi na namin na-extend yung 14 days free visa nila dito sa Taiwan. Pero sa totoong buhay talaga 14 days free tourist visa yung mga Pilipina dito sa Taiwan, kaya pwede nyo i-avail yun. After 2 years of pandemic, ngayon lang ulit nag-open yung mga countries para sa mga tourists. Meron ditong tinatawag na Lucky Land and Taiwan. May chance ka na manalo ng 5,000 NT kada tourist. Magre-register ka lang through your booking number at saka passport number doon sa may site na ipoprovide nila. 5
sila na nakaregister pero kahit isa wala talaga nanalo. Hay nako, wala talaga kami swerte sa mga rapol-rapol na katulad neto. Ito na rin pala yung pinakabuong celebration namin sa lahat ng event namin ngayong taon kasi hindi biro yung gastos sa pagbabakasyon ng pamilya sa ibang bansa. July 24 until August 2, 10 days vacation nila dito sa Taiwan. And thank God, natupad na namin yung isa sa mga pinapangarap namin para sa pamilya namin, yung maitour namin sila sa ibang bansa. Sana sa susunod ng mga taon mayroong pang sumunod at sa ibang bansa naman. Gagawa ako ng bukod na video para dun sa mga tour ng mga ginawa namin at pinuntahan namin dito sa Taiwan. Napakabilis lang kasi ng 10 days talaga. Imagine, lumipas na naman yung buong 10 araw nila dito and uuwi na naman sila sa Pilipinas. Malalayo na naman sila sa akin. Ang bilis lang talaga ng panahon. 5 years na ako dito sa Taiwan at ganito nakalalaki agad yung mga anak ko. Sabi ko noon, tatapusin ko lang yung 3 taong kontrata ko or kahit hindi ko tapusin, basta ma-provide ko lang yung pangangailangan namin, uuwi na ako. 5 years na ako ngayon, hindi pa rin ako makauwi sa Pilipinas. Sinusulit ko nga lang ang huling gabi na katabi ko yung mga anak ko kasi bukas maaga kaming aalis para ihatid sila sa airport. Sobrang nakakadurog talaga ng puso yung ganitong senaryo kasi mula nang pinanganak ko itong mga batang to, hands-on talaga ako sa kanila kahit nagtatrabaho ako yung nag-aalaga sa kanila at nag-aasikaso. Habang naglalakad kami papunta dun sa may boarding gate, talagang napakalungkot ko na gusto ko na humagulhol sa iyak kasi yung mga anak ko malalayo na naman sa akin. Pero sobrang saya namin at sobrang proud kami sa isa't isa namin magkakapatid kasi nadala namin yung mga anak namin dito at kasama pa yung mga magulang namin. Nakakalungkot lang kasi hindi nakasama si inay. At ito talaga yung pinaka last part na talagang paulit-ulit kong pinapanood at paulit-ulit na dumudurog sa puso ko. Yung mapanood sila na pauwi na ng Pilipinas. Nag-e-echo pa rin sa tenga ko yung iyak at haguluhol ng anak kong bunso nung pauwi na sila. And dito ko na nga po pala tatapusin itong video na to kasi parang nahahabag na naman ako at naiiyak ako sa video na to kasi dito nakikita ko na naman yung mukha ng anak ko na umiiyak at sobrang lungkot sa pag-uwi nila papuntang Pilipinas. And thank you for watching my whole video guys. Thank you for your support. Bye!